Sa kabila ng krisis sa langis, nananatiling maayos ang operasyon ng mga hybrid at e-taxi sa La Trinidad, Benguet. Bagamat may konsumo pa rin sila sa kuryente, malaking tipid pa rin umano ito kung ikukumpara sa petrolyo. Narito ang report ni PIASLU intern Melvin Paloten. Ang mga bagong unit ng taxi sa Benguet ay isa sa makabagong inobasyon na tinangkilik ng probinsya. Bukod sa eco-friendly ay tipid pa ito sa pagkonsumo ng puro. Sa patuloy na pamamasada ng mga hybrid at electric taxi units sa Benguet at iba pang bahagi ng Region 1, nananatiling maayos ang operasyon ng mga taxi operators gaya ng Diesel Trails Corporation at Benguet Movers. For now, okay pa rin naman yung operation namin kasi nga e-taxi siya, ibig sabihin electric vehicle at the same time hybrid electric vehicle na first is nagko-consume muna siya ng electric, yung battery, from 100% to 30%, which is 70 kilometers. After that, mag-switch on siya sa HEV, yun na yung hybrid electric vehicle na nagko-consume naman siya ng fuel. Bagamat maayos ang operasyon ng kanilang hybrid unit, hindi pa rin maiiwasan na apektado sila sa oil price increase dahil gumagamit pa rin ng langis ang kanilang mga taxi paminsan-minsan. Sa pagtaas naman ng fuel sa amin naman, may konti siyang naging effect. Kumbaga, yung dating fuel na sinasabit nila sa akin, yung resibo is around 500, 600. Ngayon, nakikita ko na, na-observe ko, nagiging 700, 900 na yung sinasubmit nila na amount ng fuel na pinapalagay nila. Si Renz na ilang taon nang pumapasada bilang taxi driver, napansin niya ang pagkakaiba ng traditional na taxi sa hybrid. Unang-una yung nakatipid kami sa gas kasi ito hybrid siya. Kailangan din namin siyang pakargahan ng gasolina. Tsaka isa pa ito automatic kumpara sa mga traditional na gumagamit ka ng manual kahit matraffic. Hindi ka masyadong ganong pagod dito. Kahit tumaas ng ganon yung turodo kaya gasolina, meron pa rin kaming makukuha. Si Manuel Garcia naman ay bago lang sa pamamasada ng fully electric function taxi matapos ang 10 taong pagiging jeepney driver. Padasat man mo ti casting biyahe. Tako na namot nga kangago sa tikura ay una padasat man mo yan na nangagkukuron una. Kasi ti ko na napintas. Pati electric ta hanya sa diesel. At least now de 500 pesos nga kuan ni yawit ko na lang igatang ko ti basap-sapul iti balay kasi Aniya, sa paggamit ng e-taxi, gumagastos lamang siya para sa charging at operator's fee. the average maminsan na dati 2.5 kasi 3,000. Hindi ko na gamin nito e-card. E-card? Ay, dati electric. Sa kuryente, di ba? So nga konsumo 300 pesos every day. Gamit ang makabagong inobasyon na ito sa Benguet, nakakatulong ang mga hybrid at electric taxi upang mapagaan ang biyahe ng mga taxi drivers at mga pasahero. Sa hamon na kinakaharap ngayon ng mga PUV drivers, patuloy pa rin silang pumapasada para maihatid sa kanilang destinasyon ang mga pasahero. Matatanda ang siniguro ng pamahalaan na makatatanggap ng subsidiya ang mga nasa pampublikong transportasyon para maibsan ang kanilang pasanin sa gitna ng nagmamahal na langis. Ito si PIASLU intern Melvin Paloten para sa PIA News Cordillera.